Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Madilim pa ang langit nang makarating si Mira sa paanan ng Baryo Silong. 3:00 pa lang ng madaling araw. Galing siyang Maynila at ngayon ay muling maninirahan sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang pamilya dahil sa wakas ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Kalahating minuto na lamang ng paglalakbay ay tuluyan na siyang makakarating sa tahanan na ilang taon na niyang hindi natirhan. Makikisuyo po ng bayad. Doon lang po sa kanto ng Mariveles. Kanto ng Mariveles? Kina Aling Mela? Sandali. Ikaw na ba yan, Mirasol? Napatingin si Mira sa driver. Pamilyar ang mukha nito pero hindi niya maalala ang pangalan. Opo, ako nga po ang anak ni Nanay Mela. Si Mira po. Ay naku, Iha. Ako to, si Monjev. Long time no see. Totoo palang balita na magbabalik ka na, ha? Ikaw pala yung nasa tarpaulin na pinagawa ni Kateteng. Abay, napakalaki. Graduate ka nga raw ng summa cum laude. Napakagaling. Congratulations, Iha. Maraming salamat po. Nahihiyang tumangutango si Mira sa driver. Hindi niya inaasahang pagagawan pa siya ng tarpaulin ng kanyang lolo. Napahawak na lang din siya sa kanyang batok habang sinusulyapan ng ilang mga pasaherong nakatingin din sa kanya. Si Mirasol ay 22 taong gulang. Kung tunog bulaklak ang kanyang pangalan, hindi ganon kahinhin at kayumi gumalaw si Mirasol. Dala ng pakikipagsapalaran sa Maynila, natutunan niya kung paano tumayo sa sarili niyang paa at ipaglaban ang kanyang sarili kahit na babae pa siya. Hindi ka na dapat bumalik pa rito! Napukaw ang atensyon ni Mirasol sa isang babaeng nagsalita. May hawak itong sanggol na umiiyak. Ano pong ibig niyong sabihin, Ale? Maraming kababalaghan sa lugar na ito. Dapat na natili ka na lang sa Maynila dahil ngayong bumalik ka, mahihirapan ka nang umalis. Ay, miss. Anong pinagsasabi mo kay Mirasol? Sino ka ba? Bay, ikaw pala yan, Tessa. Hoy, Tessa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag mong gawing masama ang baryo natin. Kahit paano, mas maunlad naman ngayon kaysa noon, di ba? Nagsisang-ayunan ng mga pasahero. Muling nagsalita si Mang Jeff. Matulungin ng kapitan nating si Kapitan Adonis. Hindi niya tayo pinababayaan. May mga ayuda tayo kada buwan. Bihirang mangyari yun, ha? Napangisi ang babaeng may hawak na sanggol tsaka tumingin ng masama kay Mirasol. Ayuda! Aanhin mo ang ayuda kung binabawi naman nila sa matataas na presyo ng mga bilihin. Ang Kapitan Adonis na yan ang lalong nagpapahirap sa mga katulad kong mahihirap. Kayo wala kayong pakialam dahil nakikinabang kayo sa kasakiman niya. Magaganda ang buhay niyo, kaya bingi kayo sa mga hinaing ng mga nakararami. Abat, hoy! Mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Baka gusto mong pababain ka namin dito sa jeep. Nagbayad ka na ba? Baka hindi ka pa nagbabayad, ha? Bumaba ka na! Hindi na nakatiis pa si Mira kung hindi ang pumagitna sa mga ito. Tama na po, wala pong kailangang bumaba. Mabuti pa'y manahimik na lang po muna tayo at nakakaabala rin po tayo sa ibang pasahero na nagpapahinga. Manahimik? Iyan ba ang gawain ng isang edukadang katulad mo? Ang manahimik na lang? Kung ganon, bakit ka pa bumalik rito kung hindi mo gagamitin ang pinag-aralan mo? Sayang kung magiging bulag ka lang at pipi. Maraming taong nangangailangan ng tulong mo. Maraming nawawala sa baryo na ito. Mga bata, matanda, mga sanggol, kinakain sila ng mga aswang. Aswang? Mayroong pagkabahala sa mukha ni Mirasol. Ang totoo ay naguguluhan siya. Kanina ay sinasabi ng babae na dapat hindi siya bumalik pero bakit ngayon ay parang binibigyan siya ng responsibilidad pagkatapos siyang maliitin. At ang tungkol sa aswang, hindi naman siya naniniwala sa ganun eh. Pero nagkakaroon ng takot ang kanyang dibdib lalo na sa paraan ng pagkukwento ng babaeng nasa tapat niya. Tinatamaan siya ng makapangyarihang salita nito. Nakikita niya pa ang nakakahindik na pagsusulyapan ng ibang mga pasahero. Naku po, Tessa. Kung ano-ano na namang pinagsasabi mo. Kaya ka nang babansagang baliw eh. Anong aswang? Walang aswang sa baryo na ito. Masyado ka ng matanda para maniwala sa mga ganyan. Mag-iingat ka at baka mahawa ang anak mo sa kabaliwan mo. Mirasol, huwag kang maniniwala sa babaeng yan. Matalino ka. Ang mga katulad niya salat sa edukasyon kaya kung ano-anong pinaniniwalaan. Ang mga taong nawawala sa Baryo Silong,
ay pinaghihinala ang sumasapi sa mga rebelde na naninirahan sa mga bundok para kalabanin ng gobyerno. Mga bobo lang ang sumasabi ron. Ikaw, sayang pinag-aralan mo kung mapapabilang ka ron. Tila ba pumaitang panlasa ni Mirasol sa mga sinabi ni Mang Jeff. Para bang nasubok kagad siya ng mundo ngayong hindi na siya estudyante. Maraming opinyon na hindi niya alam kung saan kakampi. Dumungaw na lamang si Mira sa bintana upang tignan kung nasa na nga bang sinasakyan nila. Gusto niya nang umuwi at magpahinga. Napansin niya ang isang kotse na tumigil sa unahan at nakaharap ito sa kanila. Ano hong problema, Mang Jeff? Bakit po tumigil? Nasiraan po ba tayo? Oo nga, anong nangyari? Kung kailan naman malapit na sa bahay tsaka pa masisiraan? Nanatiling nakatingin si Mira sa kotseng kanina pa binubusinahan ni Mang Jeff. Nagsalubong ang mga kilay ni Mirasol nang bumaba ang ilang grupo ng kalalakihan mula sa kotse. May dalang mga ito ng Armalite at itinutok sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mira nang sumigaw siya. Dapa! Kasunod ng malakas na sigaw na yon ay ang malakas na putok ng baril. Sunod-sunod. Baba! Bumaba na tayong lahat! Dalian niyo! Mabilis na kumilos si Mira at kinuhang bag niya. Tumalon siya mula sa bintana nang makitang nagkakarambola ng mga pasahero sa may pintuan. Nakita niya ang ilang madugong pagkamatay ng mga pasaherong nasa unahan na hindi nakatakas sa pamamaril ng hindi kilalang mga lalaki. Muntikan na rin siyang madaplisan ng bala pero kaagad siyang nakailag. Mirasol, dito! Nilingon ni Mira ang lalaking sumigaw ng kanyang pangalan. Yun ay ang driver ng jeep. Tinuturo nito ang mga pasaherong tumakbo patungo sa kagubatan. Akmang papatakbo na si Mira nang makita ang babaeng nasa jeep na nakadapa, si Aling Tessa. Kilik nito ang sanggol niya. May tama ito ng bala sa likod at naghihingalong nakatingin sa kanya. Kunin mo ang anak ko, Mirasol! Iligtas mo siya! Mira, halika na! Tumakas na tayo bago pa tayo mapatay. Iwan mo na yan! Pakiusap, kahit ang anak ko na lang ang iligtas mo. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Nakikiusap ako. May dugo na rin sa bibig ni Aling Tessa. Napasulyap si Mira sa sanggol at isa yung pagkakamali dahil tinubuan siya ng awa. Kagatlabi niyang kinuhang sanggol mula sa ina nito. Sol! Sol ang ipangalan mo sa kanya. Ililigtas ka niya katulad ng pagliligtas mo sa kanya ngayon. Ano ba, Mira? Bahala ka na nga yan. Kung gusto mong mamatay, sige, iiwan na kita. Tumakbo na ang driver kasunod ng daloy ng mga tao, pero natamaan din ito ng baril. Si Mira ay gulat nang masaksihan yun. Napupugto ang kanyang hininga na kung hindi pa nagsalita si Aling Tessa sa tabi niya, ay hindi siya makakabalik sa realidad. Tumakbo ka na, Mirasol! Pakiusap! Tumakas na kayo! Humugot ng hininga si Mira bago ibinalot ang sanggol sa suot niyang jacket at tuluyang nagpaalam sa babaeng pumanaw ng nakangiti. Pailing-iling siyang tumatakbo sa kagubatan hanggang sa maabutan niya ang ilang mga pasahero, pero tuloy-tuloy pa rin ang mga putok ng baril. Saan ako pupunta? Paano kami makakatakas dito? Sandali, ang cellphone ko! Sinikap ni Mira na tumakbo pa, pero totoong madilim at malawak ang kagubatan para makatakas dito. Hinahapo siyang sumandal sa puno para habulin ang hininga. Sinulyapan niya ang sanggol na dala niya at isa itong magandang babae. Kailangan kong humingi ng tulong para maitakas din kita rito. Nagulat si Mira nang may umilaw sa paligid. Nakarinig pa siya ng sapok. Putya, talaga nag-flashlight ka pa? Gusto mo ba tayong matuntun ng mga rebelde? Hindi ko makita ang daan eh. Paano kung madisgrasya tayo? Ikaw ang hindi nag-iisip, Cholo. Gago ka ba? Gusto mo sakaling kita? Akin na nga yung flashlight. Mamamatay ako nang wala sa oras yan dahil sa'yo, Alvin eh. Napabuntong hininga na lamang si Mira. Gusto niyang patahimikin ang mga lalaking yun, pero naisip niyang mas magandang umalis na lamang at lumipat ng mapagtataguan. Pero gagawin niya na sana yun nang may marinig siyang mga yabag ng paa. May sumisipol pa at doon niya napansing wala nang nagpapaputok ng baril na siyang lalo niyang ikinabahala. Naubos pa natin? Umiling ang kausap nito, kasunod ang mga impormasyong hindi inaasahang marinig ni Mira. Plano ng mga rebelde na kunin ng mga kabataan para makasapi sa grupo na kakalaban sa gobyerno.
Bilang nila ang mga kabataang naroon sa jeep. May 2 napatay, may 3 nang nakuha. May 5 pa raw na nakatakas at malamang sa malamang ay kabilang na siya ron. Kapwa natigilan naman ang lahat nang may marinig na ringtone ng cellphone. May tao sa paligid. Ihanda ang mga baril. Kapag bata, hindi papatayin. Napamura naman si Mira nang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang hinubad ang bag niya para kunin ang cellphone. Akmang papatayin nang makita kung sino ang tumatawag. Ang nanay niya. Maluha-luha niya yung sinagot. Hello anak, nasan ka na? Kanina pa kami naghihintay sa'yo ng lolo mo. Inay, kailangan ko ho ng tulong. Ano? Bakit? Nasan ka ba? Hello? Bakit choppy ka? May nakainkwentro kaming mga rebelde. Hinarang ang jeep na sinasakyan namin. Ano? Hindi ko marinig. Hindi kita maintindihan. Nasan ka ba? Humanap ka ng magandang signal. Nagpuputol-putol ka. Napapikit na lang si Mira at napabuntong hininga. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo, inay. Kayo ni Lolo. Tuluyan nang naputol ang tawag. Kasunod nun ay naramdaman niya ang presensya na paparating. Mukhang natunugan na kung nasan siya. Mukhang ito na ang huling araw ko sa mundo. Tatanggapin na sana ni Mira ang kanyang wakas nang may humila sa kanya para tumakbo. Isang babae. Ayun! Ayun sila! Paputukan nyo! Siguruhin hindi makakatakas. Dapat walang makalabas sa kagubatang ito para hindi mabuko ang samahan natin. Samantala, si Mira naman ay tumakbo pa rin kasama ang isang babae. Hindi niya ito kilala, pero pamilyar sa kanyang mukha nito at sigurado siyang nakasabay niya ito sa jeep kanina. Doon tayo sa may kuweba. Ha? Tumakbo na lang si Mira at sumunod sa babae sa kuweba para makapagtago. Habol-habol pa rin niya ang hininga nang sumandal sila sa batuhan. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Pero sinikap ni Mira na magsalita habang nakikipagpalitan ng tingin sa babaeng nagligtas sa buhay niya pati na rin sa sanggol na kapit niya. Salamat sa iyo. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tayo tuluyang nakakalabas. Mahaba pang dilim. Siguradong susuyurin nila ang kagubatan, makuha lang tayong lahat. Sino bang mga taong yun? Mga rebelde. Naghahanap ng mga kabataang sasapi sa grupo nila. Buo ang loob nilang tugisin ng gobyerno. Ikaw, sino ka? Anong pangalan mo? Huminga ng malalim ang misteryosong babae tsaka umupo sa tabi ni Mira. Ako si Georgina. Katulad ng sinabi ng babae kanina sa jeep, sinubukan naming umalis sa lugar na ito pero hindi kami nakalabas kaya pabalik na kami sa mga bahay namin nang mangyari ang engkwentro kanina. Bakit parang hindi ka natatakot? Dahil naranasan ko na ito noon. Sanay na ako. Kabisado na rin namin ang gubat kaya alam na namin ang pasikot-sikot dito. Sandali, ibig sabihin, totoo ang mga sinasabi ng babae kanina? Nino, ng nanay ng sanggol na hawak mo? Sinulya pa naman muli ni Mira ang sanggol na maingat niyang ibinalot sa jacket niya kanina. Sandali siyang nag-alala dahil nakapagtatakang hindi ito umiyak kaya sinilip niya ito. Pero isa yung pagkakamali dahil nang buksan niya ay gumawa ng pagkalakas ang sanggol dahilan para maalarmang babaeng kasama niya. Pati na rin ang 2 lalaking kasalukuyan na ngayong tumatakbo. Takbo! Mamamatay na tayong lahat! Agad na kumilo si Georgina. Si Mira naman ay napatayo na rin at kumaripas ng takbo habang ang daladala niyang sanggol ay walang tigil sa pag-iyak. Patahimikin mo naman yung anak mo, miss. Hindi ko to anak, pwede ba? Manahimik na kayo kung ayaw niyong pare-pareho tayong mamatay. Miss, takpan mo yung bibig ng bata! Gago, gusto mong mamatay yung baby? Kung hindi siya yung mamamatay, tayong lahat! Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila Mira dahilan para lalong umiyak ang sanggol. Rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso na parang gusto nang lumabas. Ngayon niya lang naranasan ng ganitong kaba dahil sa school kahit sa exam ay kalmado lang siya. Para siyang tangang nakangiti. Nagagawa niya pang umiti, Cholo. Nakakatakot siya. Para siyang psycho. Gusto niya yatang mamatay tayong lahat. Pero hindi lang sa excitement kaya nakangiti si Mira kung hindi dahil nakita niyang may mga grupo ng mga taong nakaabang sa bukana ng kagubatan.
Mukhang yun na ang ligtas na lugar at tila ba tama rin ang nanay ng sanggol. Dahil sa malakas na iyak ni Sol ay narinig yun ng mga mamamayan ng Baryo Silong kaya nailigtas sila sa tiyak na kapahamakan. At ang panghuli sa lahat, sumisilip na ang haring araw. Dito! Ligtas na kayo rito! Kami nang bahala sa mga rebeldeng yan! Pinagmasdan ni Mira ang grupo ng mga pulis na sumugod sa kagubatan. Padala daw yon ni Kapitan Adonis. At ang mga mamamayan naman ay kapwa tinutulungan sila Georgina, Alvin at Cholo. Siya naman ay nilapitan din ng ilang mga babae. Pero mas naaalala niya ang kanyang ina at lolo na naghihintay sa kanya. Agad siyang pumara ng tricycle para makauwi at nang magbayad na ay doon niya lang napansin na wala nang bag niya sa kanya. Mukhang naiwan ko ang bag ko sa kagubatan. Isa ka ba sa mga biktima ng mga rebelde kanina? Nahiwagaan si Mira sa tanong na yon. Bakit po? Sana'y sumama ka na sa kanila. Mas mahirap ang buhay rito. Dahil doon, siguradong may armas ka para kalabanin ng mga aswang. Anong ibig niyong sabihin? May mga aswang ba talaga rito? O terminolohiya niyo lang yan sa mga masasamang tao? Mas dapat ko bang alalahanin ng mga aswang kaysa rin sa mga rebelde na muntik nang pumatay sa akin? Oo, mas nakakatakot ang aswang dahil nagkukunwari sila mga kaibigan mo. Pero ang totoo, naghihintay lang sila ng pagkakataong atakihin ka. Hindi nakapagsalita si Mira. Masyado na siyang pagod para makipagtalo pa kahit kanino. Napansin niyang tumingin ng driver sa sanggol na dala niya. May sanggol ka. Siguradong isa sa mga araw na to mapapatunayan mo mga sinasabi ko. Pumadyak na ang tricycle driver para umalis. Sandali! Hindi pa ho ako nagbabayad! Kukuha lamang po ako ng pera at babalikan ko kayo! Ay hindi na. Alagaan mo na lamang ang batang yan. Tuluyan nang umalis ang tricycle driver. Sakto namang lumabas na ang nanay ni Mira para salubungin siya. Mirasol, anak, ikaw na ba yan? Nilingon ni Mira ang kanyang ina at nakita niya rin ang kanyang lolo na nakatukod habang nag-aabang ron sa pintuan. Nakita niya rin ang malaking tarpaulin ng kanyang muka sa labas ng bahay nila. Yun ang nagpaluha sa kanya. Anak, bakit ngayon ka lang? Inumaga ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Halos mawala na ako sa sarili ko dahil hindi na kita makontak. Akala ko kung napano ka na. San ka ba nanggaling at bakit ang dungis mo? At bakit may... Natigilan si Nanay Mela nang mapansin ang kalong-kalong ni Mira na sanggol na nakabalot sa jacket. Kaninong sanggol yan? Anak mo ba yan, Mira? May hindi ka ba sinasabi sa amin ng lolo mo? Nabuntis ka ba sa Maynila? Mabuti pa ho sa loob na lamang ako magpapaliwanag. Hindi ko na ho kayang tumayo, inay eh. Gusto ko na pong umupo o kaya naman humilata. Umawi naman si Lolo Teteng at si Nanay Mela ay inalalayan ng kanyang anak na makaupo sa sofa. Kinuha rin ni Nanay Mela ang sanggol na hawak ni Mira bago isinara ang pinto. Si Lolo Teteng naman ay inabutan ng tubig ang apo. Ano bang nangyari, Apo? At kaninong sanggol yan? Sumagot naman si Mira ng mahabol ng sariling paghinga. Ibinaba niya ang baso ng tubig na nainom niya. Mahabang kwento, pero sinugod kami ng mga hindi kilalang lalaki. Ang sanggol na yan ay anak ng isa sa mga biktima na namatay sa pamamaril. Anong sabi mo? Namatay sa pamamaril? Ano ba talagang nakaengkwentro mo kanina, anak? Mga rebelde raw po, inay. Napasinghap si Nanay Mela, punong-puno ng pagkabahala sa muka. Sus Mariosep, totoo ba yan? Paano nangyari? Bakit may mga rebelde? May mga rebelde na ba sa lugar na ito? Ang mahalaga, ligtas ang anak mo. Mabuti pa, pagpahingayin mo na siya. Sigurado ko marami siyang nasaksi ang kamatayan kanina. Tama po kayo, Lolo. Wala sa imahinasyon kong makakasaksi ako ng ganun kanina. Pakiramdam ko pangalawang buhay ko na ito. Kung ganun, gamitin mo sa makahulugang bagay. Masaya ako na nagbalik ka, Apo. Welcome back sa Baryo Silong kahit na kakaiba ang pagsalubong sa iyo. Kakaiba talaga, Lolo. Kakaibang fireworks kasi mga balang nasa ere. Ay, sige, Nay. Lolo, aakyat na po muna ako sa kwarto ko. Sige, anak. Ako nang bahala sa sanggol. Ano bang pangalan niya? Sol. Sol po ang pangalan niya. Magandang pangalan. Hawig ng pangalan mo. Sol na ang ibig sabihin ay araw.
Bagong pag-asa. Tumango-tango na lamang si Mira tsaka pumanhik sa hagdan. Dumiretso siya sa banyo para maligo. Doon niya nakita ang mga sugat at pasa na natamo niya sa bakbakan kanina. Kahit ang mga buto niya ay naglalagutukan habang ini-stretch niya. Naghilamos siya at tinignan ng refleksyon ng sarili sa salamin. Bala kong magpahinga muna bago mag-review para sa board exam. Pero parang hindi ako pagpapahingahin ng mga kamatayang nakita ko kanina. Lumabas si Mira sa banyo habang pinapatuyo pa ang buhok. Pero napakunot ang noo niya nang may mapansing kakaiba sa paligid. Sinilip niya ang bintana at nakita niyang ilang tao na madidilim ang muka at kahina-hinalang nakatingin sa kanya. Sandali, sino ang mga taong yun? Pinagmasdang mabuti ni Mirasol ang mga taong naroon. Ang iba ay namumukaan niyang nakita niya sa labas ng kagubatan kanina. Teka, bakit sila narito? May kailangan ba sila sa akin? Napaisip ang dalaga at muling tinignan ang mga taong naroon sa labas, ngunit wala nang mga ito. Masama ang kutob ko. Miyembro din ba sila ng grupong rebelde at hinahanap ako dahil isa ako sa mga nakatakas na maaaring magsuplong sa kanila sa batas? Hindi ko maintindihan. Kung ganun, ang pag-uwi ko sa bahay namin, inilagay ko sa kapahamakan ng pamilya ko? Mabilis siyang umakyat sa bubong. Nakita niyang sumilip si Nanay Mela sa may bintana. Anak, anong ginagawa mo? Ang aga-aga pa nagpupupukpok ka na dyan. Hindi sinagot ni Mirasol ang kanyang ina at pinagpatuloy ang ginagawa. Nakita niya namang nagsilabasan ng mga kapitbahay niya na kanyang nabulabog at kapwa siya sinigawan. Oh, nariyan na pala si Mirasol. Anong ginagawa mo dyan, Iya? Inatanggal mo ba yung tarpaulin mo? Nahihiya ka ba? Anong sabi mo? Tinatanggal ni Mirasol ang tarpaulin niya? Anak naman, bakit mo ginagawa yan? Baka nahihiya siya, Mela. Nakita ko kanina may dala siyang sanggol. Baka nabuntis siya ng lalaki kaya nagkaanak. Baka hindi talaga nakagraduate si Mirasol dahil lumandi siya ng maaga. Anong sabi mo? Hoy, baka gusto mong dunggulin ko yung bibig mo. Kalalaki mong tao. Hindi anak ni Mirasol ang sanggol na yon. Niligtas niya yon kanina sa engkwentro niya sa mga rebelde. Kaya bang gawin yun ng anak mo? Umiling si Mira at pinagpagana lamang ang kanyang kamay nang bumagsak na ng tuluyan sa lupa ang malaking tarpaulin ng kanyang muka. Nagulat pa ang mga kapitbahay nang tumalon si Mira mula bubong hanggang sa lupa. Utang na loob! Anong klaseng babae ba ang anak mo, Mela? Parang action star! Pumasok si Mira sa bahay nila dala-dala ang tarpaulin. Sinalubong naman siya ni Nanay Mela at si Lolo Teteng ay naantala din sa pagkakape habang binabantayan ng sanggol. Anak, ano bang problema? May masakit ba sa'yo? Ipaliwanag mo sa akin. Hindi ko lubos maisip kung bakit mo tinanggal yung tarpaulin. Kakakabit lang namin yan kahapon. Hindi mo ba nagustuhan? Nagustuhan po, Inay. Nakita ko na naman, Inay eh. Hindi na para maipakita pa sa iba. Ayokong malaman ng ibang tao na dito ako nakatira. Ano? At bakit naman? Tungkol pa rin ba ito sa nangyari sa'yo kanina? Mas mabuti na sigurong hayaan natin si Mirasol sa gusto niya. Matalino ang anak mo. Hindi siya gagawa ng bagay na walang dahilan. Tumingin naman si Mirasol sa kanyang lolo. Lolo, in any case, may iba pa po ba tayong pwedeng tuluyan bukod sa bahay na ito? Bakit mo naitanong? Mas maganda po siguro kung dumuon na muna tayo pansamantala. Bakit? May pinagtataguan ka ba, anak? Pero imposibleng makalabas tayo sa baryo. Sabi ni Lani ay mahigpit daw ang bantay sa may arko. Kaya nga hindi kami nakapunta sa graduation mo eh. Napabuntong hininga si Mirasol at napayukom. Ibig sabihin, totoo nga ang sinasabi ng babae sa jeep kahapon. Magulo nga sa lugar na ito. Hindi naman magulo, anak. Basta susunod ka lang. Ayaw lang ng kapitan na mapahamak tayo. Dahil nga baka sa mga rebeldeng binanggit mo kanina, mahigpit ang seguridad sa barangay sa paglabas sa Baryo Silong. Pero hindi sila mahigpit sa pagpapapasok. Nakakapagtaka naman yun. Sandaling katahimikan ng namayani sa loob ng bahay. Kapwa nakatitig lang si Lolo Teteng at Nanay Mela kay Mirasol. Pero naputol ang katahimikan yon nang may kumatok sa kanilang pinto. Sabay-sabay silang napatingin sa dakong yun. Si Nanay Mela ang nagpresintang magbukas,
habang si Mira naman ay sumilip sa bintana at nakitang isang pamilyar na mukha ng lalaki na hindi man lang dinapuan ng katandaan. Si Kapitan Adonis, ang kapitan ng barangay simula pa nang umalis si Mira sa Baryo Silong. Unang termino pa lang ni Kapitan Adonis nang makaalis si Mira kaya hindi pa ganun kahigpit. Oh, Kapitan Adonis, napadalaw po kayo sa bahay namin. May kailangan ho ba kayo? Mabilis na kinuha ni Mira ang sanggol at saka nagtago sa gilid ng hagdan. Sinilip niya ang kapitan na pinapasok ng kanyang ina at pinaupo sa sala. Nag-alkohol pa ang lalaki at tila ba nandidiri sa upuan. Gusto ko lamang kayong kumustahin. May nakapagsabi sa akin na ang anak niyo raw ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Maynila na may mataas na marka. Hindi lahat ay ganun kaswerte at katalino kaya gusto ko sana alukin siya ng pwesto sa barangay para mas mapaunlad natin ang baryo natin. Ay, totoo po ba, Kapitan? Naku, magandang oportunidad yan para sa anak ko. Pero ayos lang ba kahit hindi pa siya nakakapag-take ng board exam? Oo naman. Kung nangangailangan din kayo ng tulong sa review center, pwede natin siya suportahan sa pangpinansyal. Ang mga katulad niya ang pag-asa ng bayan na to. Matanong ko pala, nasan siya? Nakauwi na ba siya? Ipinasada ni Kapitan Adonis ang paningin sa buong kabahayan at mabilis namang nagtago si Mira. Oo, nakauwi na siya kani-kanina lang, Kapitan. Gusto ko nga sanang idulog sa inyo ang nangyari sa kanya kanina eh. Nakaengkwentro sila ng mga rebelde kanina, pero salamat sa Diyos ay ligtas silang nakauwi. Narinig ko nga ang balitang yan kanina kaya nagpadala agad ako ng mga kapulisan. Mabuti naman at ligtas siya nakauwi. Nasaan siya? Kasalukuyan ba siyang nagpapahinga? Oo na sana si Nanay Mela nang sumingit si Lolo Teteng. Oo, nagpapahinga na ang apo ko. Ganun ba? Naiintindihan ko. Sana sa susunod kong pagdalaw makita ko na siya. Tumayo si Kapitan Adonis na para bang may bahid ng pait sa muka. Aalis na po ba kayo, Kapitan? Gusto nyo man lang bang magkape o mag-almusal? Nakakahiya naman at nag-abala pa kayo sa pagpunta sa bahay namin. May kinuha si Nanay Mela na lumang tasa at sinalinan ng kapeng barako. Napapangiwing tinitigan yun ng kapitan at sinagi dahilan para matapon. Kung nahihiya ka, makabubuti sigurong sabihin mo sa iyong anak na siya naman ang pumunta sa opisina ko para makapag-usap kami. Kung suswertin baka sa munisipyo ko siya ipadala para magtrabaho. Mas malaki ang sahod dun. Talaga po, Kapitan. Naku, matutuwa ang anak ko kapag nalaman niya yan. Sige po, papupuntahin ko siya sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Kapitan. Hinawakan ni Nanay Mela ang kamay ni Kapitan Adonis, pero tinabig lang yun ng lalaki. Naglakad na ito sa pintuan at sumilip pa sa bahay para tignan si Mira. Nagkatagpo naman sila ng mga mata at nakita ni Mira ang maliit na pagngisi ni Kapitan Adonis bago ito tuluyang umalis. Lumabas na muli si Mira at saka ibinalik ang sanggol sa kanyang lolo. May kakaibang kaba sa dibdib niya at para bang sa tingin pa lamang ni Lolo Teteng ay nagkakaintindihan na sila. Si Nanay Mela naman ay bumalik sa bahay pagkatapos ihatid ang kapitan. Anak, nariyan ka na pala. Ang sabi ng lolo mo ay nagpapahinga ka raw. Huwag mong sabihin nandyan ka lang kanina pa. Hindi ko pupuntahan ang kapitan na yon. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Mira habang nakatingin sa napasong kamay ng ina na sinisikap nitong itago mula sa kanya. Ano? At bakit naman? Narinig mo bang inaalok niya? Napakagandang oportunidad yon. Sila na mismong lumalapit sa atin kasi alam nilang magaling at matalino ka. Dapat magpasalamat tayo dahil malakas ang koneksyon ni Kapitan sa itaas. Gagandang buhay natin, lalo na ikaw, Mirasol. Masama ang pakiramdam ko sa kapitan na yun, Inay. Nakita niya ako kanina at ngumisi siya. Sigurado akong may iba siyang binabala kung bakit siya pumunta rito sa bahay natin. Kahina-hinala. Ako rin na po. Masama rin ang kutob ko sa kapitan na yon mula noon pa. Pati ba naman ikaw, Itay? Naku, mabuti pa, Mira. Magpahinga ka na dahil mamaya pupunta tayo sa barangay hall. Hindi pwedeng hindi dahil inaasahan tayo ni Kapitan. Ayoko nga, Inay. Hindi pwede. Ako ang masusunod. Sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan natin si Kapitan. Magpahinga ka na muna ngayon. Kailangan mong magtrabaho dahil may dinala kang sanggol dito sa pamamahay ko. Mahalang gatas, baka hindi mo alam.
Napabuntong hininga na lamang si Mira at bumalik sa kwarto niya. Sinikap niyang matulog kahit na mahirap at nagising na lamang siya sa iyak ni Sol kasabay ng malakas na tugtog sa labas ng pangangampa niya. Mabilis niyang pinuntahan ang sanggol sa piling ni Lolo Teteng. Anong problema? Bakit siya umiiyak? Dahil ba sa malakas na ingay sa labas? Hindi ko alam, Apo, pero baka dahil sa mga bisita. Napalingon si Mira sa tinutukoy ni Lolo Teteng at nakita ang mga babaeng naroon sa sala. Kapwa sumusulyap sa sanggol. Kinutuban si Mira at kaagad na binuhat si Sol. Akin na muna siya, Lolo. Dadalhin ko siya sa kwarto ko. Nakita niya ang pagsunod ng tingin sa kanya ng mga babaeng kahuntahan ng kanyang ina. Natigilan naman siya nang tawagin siya ni Nanay Mela. Oh anak, gising ka na pala. Mabuti, maghanda ka na dahil pupunta tayo sa barangay. Hapon na inay, bukas na lang. Ay hindi pwede, ayan ka na naman sa pag-iinarte mo eh. Narito ang mga kaibigan ko kaya wag mo ko ipahiya sa kanila. Baka umalis na puron si Kapitan, sayang lang ang pagpunta natin. Hay nako Mira, hanggang gabi ay nasa barangay hall si Kapitan. Mas makikita mo nga siya ron kapag gabi kaysa umaga. Kaya wag ka nang gumawa ng dahilan at maghanda ka na. Napabuntong hininga na lamang si Mira at bumalik sa kwarto. Napansin niya naman ang pagtahimik ng sanggol na siyang nagpakunot sa kanyang noo. Bakit bigla kang tumahimik? Nakakapagtaka na umaliwalas ang mukha mo ah. Nasa gitna ng pag-uusap si Mira kay Sol nang marinig niyang muli ang kanyang ina na sumisigaw mula sa ibaba. Pero hindi niya na yun maintindihan kaya lumabas siya at nagulat siya nang umiyak si Sol. Ha? Bakit ka umiiyak? Anong problema? Ano na anak? Nakahanda ka na ba? Aalis na tayo! Sandali lang po inay! Heto na po! Pumasok muli si Mira sa kwarto dala si Sol at muli siyang nagtaka ng tumahimik ang sanggol. Doon ay may napagtanto siya nang subukan niya ulit lumabas at pumasok sa kwarto. Umiiyak ka kapag lumalabas ako sa kwarto. Bakit? Dahil ba may bisita? Pero kapag pumapasok tayo sa kwarto na nakasara ang pinto, tumatahimik ka. Anong meron? Napatingin si Mira sa bintana nang makitang umaalis ang mga bisitang babae ni Nanay Mela. At doon ay muling umiyak ang sanggol, kasabay ng paglingon ng mga babae sa dako ni Mira. Mabilis niyang isinara ang kurtina at tumahimik si Sol. Sandali, nung lumabas tayo sa kagubatan ay umiiyak ka rin. Nang makita natin ng matatandang sumagip sa buhay natin, umiiyak ka ng pagkalakas. Bakit? Naputol ang pagkausap ni Mira nang marinig niya ang nagmamadaling pagkatok ng kanyang ina kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod dito. Iniwan niya na lamang si Sol kay Lolo Teteng at siya naman kasama si Nanay Mela ay naglakad patungo sa barangay hall. Napalunok si Mira nang makarating sila sa tapat ng opisina ni Kapitan Adonis. O anak, ipapaalala ko lang sa'yo ha, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Magandang opportunity ito para sa pamilya natin. Kahit hindi kumbinsido ay tumango na lamang si Mirasol. Kumatok na si Nanay Mela at narinig naman nila ang boses ni Kapitan Adonis. Pasok! Binuksan ni Nanay Mela ang pinto at pinapasok din ang kanyang anak na si Mira. Hello po Kapitan Adonis, ako po si Mela, yung binisita nyo kaninang umaga. Kasama ko na po ngayon ang anak kong si Mirasol. Tumunghay si Kapitan Adonis at sinuring mabuti ang dalagang si Mira at saka ngumisi. Kung ganun, pwede mo na kaming iwan ng anak mo. Kaya niya naman sigurong sagutin ang mga tanong ko kahit wala ang tulong mo. Opo naman, Kapitan. Matalino ang anak ko at alam kong hindi kayo magsisisi kapag ipinasok niyo siya rito. So paano anak? Iwanan na muna kita ha? Babalik na ako sa bahay. Akmang papaalis na sana si Nanay Mela nang hawakan ni Mira ang kamay ng kanyang ina. Pinandilatan lang siya ng mga mata ni Nanay Mela tsaka ito lumabas. Ano pang hinihintay mo? Maupo ka na. Bumuga ng hininga si Mira bago umupo sa tapat ni Kapitan Adonis. Bakit niyo po ba ako gustong pumunta rito? May kailangan ho ba kayo sa akin? Kung tungkol po ito sa pagtatrabaho rito sa barangay hall o sa kahit na ano pa, hindi po ako interesado. Kaya uuwi na ho ako. Napangisi si Kapitan Adonis. Ganyan ba ang mga nakapag-aral sa Maynila? Matataas ang ere?
Baka nakakalimutan mong nasa pamamahala na kita ngayon. Kailangan mong makipagtulungan sa akin kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya mo. Si Mira naman ang napangisi. Tila ba inaasahan niya na ang magaspang na pag-uugali ng matapobreng kapitan. Ganito ba rito? Pinagbabantaan ng mga tao para mapasunod mo sila? Kung ganun hindi ako natatakot, hindi mo magagalaw ang pamilya ko. Malakas na tumawa si Kapitan Adonis, isang tawa na nakakapangilabot. Matapang kang babae ka. Kaya siguro nakaligtas ka sa ambush ng mga rebelde kaninang umaga. Anyway, kaya kita pinatawag rito ay para tulungan kami mapuksa ang mga kabataang nagdudulot ng gulo sa baryo natin. Isa-isa nilang pinapatay ang mga matatanda at iniiwan ang mga kabataan para sumapi sa kanila. Isang mabuting balita na hindi nila nakuhang matapang at matalinong katulad mo. Dahil masyado kang makunat na patumbahin kung magiging kalaban namin. Paano naman kayo nakakasigurong tutulungan ko kayo? Bakit? Wala ka bang pakialam sa mga mamamayan ng baryong ito? Ganyan ba tinuro sa iyo sa mga pamantasan sa Maynila? Kung ganun, hindi ko pag-aaralin dyan ang mga anak ko kung lalaki silang matigas ang ulo. Maangas na umiling si Mira. Simula nang makarating siya sa Baryo Silong, puro pang mamaliit na sa kanyang pagkatao ang narinig niya. Walang kwenta ang mataas na marka na nakuha niya roon dahil para lang itong titulo sa papel na itinuturing ng kapwa niya mamamayan. Bakit? Masyado ba kayong mahina para humingi ng tulong sa isang kagaya ko? Hindi ba dapat kayong tugisin ng mga tao dahil balita ko? Pangalawang termino mo na ngayon sa Baryo Silong, pero bakit parang lumalala ang karahasan sa lugar na ito? Noon naman walang rebelde. Bakit ngayon parang marami ng kabataang umaaklas? Matalino ka, pero hindi marunong mag-isip. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, ano na lang ang mangyayari sa baryo natin? Ang mga katulad ng mga kabataang lumalaban sa amin ay mga walang pinag-aralan. Hindi nila gusto ang batas na pinapatupad ng gobyerno dahil gusto nila ibang mamuno. Pinapatay nila mga matatanda at iniiwan ng mga kabataan. Hindi ka ba nag-aalala sa pamilya mo? Yun nga ang nakakapagtaka eh. Bakit pinapatay nilang matatanda? Hindi nyo ba alam kung bakit? Kaya nga pinapunta kita rito para ikaw ang umalam. Sumapi ka sa kanila para malaman namin kung paano sila mapapabagsak. Hindi nakapagsalita si Mira ng mga sandaling yon. Hindi niya inaasahan ang totoong dahilan kung bakit siya pinapunta ng kapitan sa opisina nito. Gusto niyo akong gawing pain. Pag-isipan mo mabuti. Kapalit nito ay ako na ang bahala sa pwesto mo rito sa barangay o kung gusto mo, sa munisipyo o kapitolyo. Susuportahan ko rin ang pagre-review mo para sa board exam. Hindi ba't gusto mo maging guro? Napalunok si Mira. Yun ang katotohanan sa kanyang pagbabalik. Dahil alam niyang salat sa edukasyon ng Baryo Silong, binabalak niyang maging guro sa lugar na ito kahit pamaliit ang magiging sahod niya. Gusto niyang maibahagi ang mga natutunan niya sa Maynila. Pero paano niya magagawa yun kung ang mga kabataan ay unti-unting nawawala dahil dinadakip ng mga rebelde? Hihintayin ko ang sagot mo bukas ng umaga. Pwede ka na umalis. Nakasilip si Kapitan Adonis sa bintana at nakikita ni Mira kung paano dumidilim na ang kalangitan. Tumayo na siya mula sa kanyang upuan at padabog na lumabas. Anong klaseng kapitan ang ilalagay ang buhay ng isang tao? Ganun ba talaga mag-isip ang isang leader? Isasakripisyo ang isa para sa lahat? Paano nila mapapatunayang kaya nilang protektahan ng marami kung ang isa pa lang hirap na sila? Isang kalokohan. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan. Marami pa riyan. Wag ako. Buong loob na bumalik si Mira sa opisina ni Kapitan para sabihin ng harapan na tinatanggihan na niya ang lahat ng alok nito. Pero nagtaka siya nang hindi na makita ang Kapitan sa loob. Pero may anino siyang napansin sa labas ng bintana. Nanlalaki ang mga mata ni Mira nang makitang unti-unting nagbabago ang anyo ng Kapitan bilang isang kagimbal-gimbal na halimaw. Naibalagbag niya na lamang ang pinto at kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. "O anak, narito ka na pala. Anong nangyari sa lakad mo?" "Isara niyo ho ang pinto, ang mga bintana, lahat-lahat." "Ha? Bakit anak? Ano na namang problema?" Si Lolo Teteng naman ay mabilis na sumunod sa apo. Pinagsasara ang pinto at bintana. "Si Sol, nasan po si Sol?"
Narinig ni Mira ang iyak ni Sol kaya agad siyang pumunta sa kwarto niya at nakita niya ang pamilyar na mukha ng isang babaeng naging bisita ng nanay Mela niya kanina. Sino ka? Bitawan mo si Sol! Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Bakit ganyan ang pag-aalala mo sa sanggol na ito? Hindi mo naman siya anak, hindi ba? Mabuti pang kunin ko na siya. Nagulat si Mira nang mabilis na nakalabas ang babae sa bintana nila. Hindi niya inaakalang makakakita siya ng aswang sa personal. Mabilis naman niya itong sinundan sa bubong at hinabol. Laking gulat niya nang bigla itong bumagsak sa lupa kasabay ng isang malakas na putok ng baril. Nang hanapin niya kung saan ito nanggaling, nakita niya sa baba ang 3 taong pamilyar sa kanya. Si Georgina, Alvin at Cholo. Ang sanggol! Kunin mo ang sanggol! Nakita ni Mira na may isa pang babaeng aswang na akmang kukuha kay Sol nang mabilis niya itong masipa. Nakuha naman niya ang sanggol pero gumulong siya sa bubong at nahulog. Akala niya ibabagsak siya sa lupa nang pagmulat niya ay nakita niyang nasa lupala siya ni Cholo. Pumasok na tayo sa loob! Naglipanan na sila! Bumaba si Mira sa pagkakabuhat ni Cholo at madaling kumatok sa kanilang pintuan. Pinagbuksan naman sila ni Lolo Teteng at mabilis ding isinara ang pinto nang makapasok ng lahat. Anong nangyayari, Mira? Sino ang mga yan? Hindi ba't pumasok ka na kanina? Bakit nasa labas ka na naman? Mabuti pa, lagyan na muna natin ng asin ng mga bintana para hindi na muli makapasok ang aswang sa pamamahay na to. Tama, dahil tumanggap kayo ng bisita, mabilis nilang napasok ang bahay nyo. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga bisita niyong matatandang babae kanina, inay, mga aswang sila. Ang isa'y nakita ko sa kwarto ko na kinukuha ang sanggol na ito. Hinabol ko siya sa bubong kaya muli akong nakalabas. Mabuti na lang din dumating sila kaya nabawi namin si Sol. Napatingin si Nanay Mela sa mga nakaupong kabataan sa sofa nila. Kapwa hinihingal. Si Georgina naman ay hinahanap ang kusina para kumuha ng asin. Tinulungan naman siya ni Mira at ni Lolo Teteng. Pasensya na po sa abala. Ako po si Cholo. At ito naman ang kaibigan kong si Alvin. Ang babaeng yun si Georgina. Kapwa kami mga kabataang naroon sa jeep na naambush ng mga rebelde kaya magkakakilala kami. At bumalik kami rito para kausapin si Mira. Sumapi ba kayo sa kanila? Sa mga rebelde? Nasundan ba nila kayo? Oo, dahil papunta na rin sila sa inyo. Natagpuan nila ang bag mo sa kagubatan at ikaw ang pinapakay nila na makasapi. Nalaman din nila na isa kami sa mga naroon sa jeep. Hindi naman nila kami binalaan ng kung ano, pero pinaliwanag nila sa amin ang layunin nila. Sandali, ibig niyong sabihin ay miyembro kayo ng mga rebelde? Kaya ba may hawak kayong mga baril? Kayo ba ang narinig ko kaninang nagpaputok ng baril? Ay Diyos ko, nagpapasok ako ng mga terorista rito. Siguradong nasa panganib na ang buhay natin, Mirasol. Hindi naman nakinig si Mira sa hinaing ng kanyang ina kung hindi mas naging interesado sa sinambit ni Georgina kanina. Anong layunin ng mga rebelde? Bakit nila pinapatay ang mga matatanda at itinitira ang mga kabataan? Dahil halos lahat ng mga matatanda sa baryo ay mga aswang na. Anong sabi mo? Hindi totoo yan. Ako tao ako. Si tatay hindi siya aswang. Kaya nga po halos lahat. May mga matatanda pa ring hindi aswang. Tama po si Alvin. Tanda mo ba ang mga matatandang tumulong sa atin noon nung makalabas tayo sa kagubatan? Mga aswang ang mga taong yun. Nalaman namin ang totoong anyo nila nang magising kami sa kabahayan nila kinagabihan. May pinainom pa sila sa amin para makatulog kami. Pero iniligtas kami ng mga rebelde. At ayun, nagdesisyon kaming sumapi sa kanila. Hindi nila kayo sinaktan? Hindi, Mira. Kaya hinanap ka rin namin dahil siguradong pupuntahan ka nila. Pero bago pa mailagay sa alanganin ng pamilya mo, mabuti pa sumama ka na sa amin. Hindi sasama sa inyo si Mira. Hindi ko hahayaang maging kasapi ang anak ko sa inyo. Summa cum laude siya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao tungkol sa pamilya namin? At isa pa, maganda ang offer sa kanya ni Kapitan Adonis. Magtatrabaho siya sa opisina niya. Inoferan ka ng trabaho ni Kapitan Adonis? Naku Mira, huwag mong tatanggapin. Gagawin ka niyang sunod-sunuran sa kanya. Inalok niya akong sumapi sa grupong rebelde para maging espiya. Anong sabi mo, anak? Nagsisinungaling ka. Bakit gugustuhin ni Kapitan na maging rebelde ang anak ko? Wala yan sa usapan. Pero totoo po ang sinasabi ko, inay. Kanina yun ang inalok niya sa akin. Kapalit daw ng trabaho sa barangay, sa munisipyo o kung gusto ko raw sa Kapitolyo.
Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ang kapitan. Bakit ko naman ho yun gagawin, inay? At isa pa, nakita ko si Kapitan Adonis kanina na nagbago ng anyo. Mukhang tama kayo. Hindi na nakapagtataka kaya halos lahat ng matatanda ay aswang na sa baryong ito dahil kahit ang kapitan ay kabilang na sa kanila. Kaya pala, ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Bakit, Lolo Teteng? Anong naging malinaw sa inyo? Kaya pala palaging inuuna sa lahat ng serbisyo ang mga matatandang kagaya ko. Mahal na mahal ni Kapitan Adonis ang matatanda kaysa sa mga kabataan dahil ang mga kabataan kagaya ninyo ay matatalino. Ngayong nalalapit ng eleksyon, nag-aalala siya na unti-unti nang namamatay ang mga katandaan dahil ng mga nakaraang eleksyon, ang malaking porsyento ng bumoboto sa kanya ay mga matatanda. Yan din po ang hinala ko. Kahit sila lola, kinukumbinsi kaming iboto si Kapitan Adonis. Halatang halata na tanging mga katandaan lang ang nalalason niyang isip. Dahil kami mga kabataan, isang banta sa kanya. Lalo na't nag-aaklas ng malaking porsyento ng kabataan. Nag-aalala siya na hindi na manalo sa susunod na eleksyon. Kaya pala mahigpit sila sa pagpapalabas ng mga mamamayan sa baryo na ito. Naiintindihan ko na. Ayaw niyang mabawasan ng botante. Matalas ang kapitan na yun, ha? Anong desisyon mo? Sasama ka ba sa amin, Mira? Sasapi ka ba sa grupo namin? Hindi ko alam. Hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko eh. Siguradong kapag umalis ako, pag-iinitan sila ni Kapitan Adonis. Ayos lang kami rito, Apo. Wala kang dapat alalahanin. Kung mas kailangan ka maglingkod sa mga kabataan para sa nakabubuti ng mas nakararami, gawin mo. Hindi ako papayag. Kahit anong mangyari ay hindi sasama sa inyo ang anak ko. Kinapang ko ang pag-aaral niyan, hindi para maging rebelde lang. Kaya umalis na kayo kung sino man kayo, bago pa ako tumawag ng mga pulis. Nasa iyo ang desisyon, Mira. Ang pamilya namin nasa mabuti silang proteksyon ng sandatahan. Hindi pa babayaan ng mga rebelde ang pamilya ng mga sumasapi sa kanila. Isipin mo na lang din ang magiging kinabukasan ng mga katulad ng sanggol na hawak mo. Sinulya pa ni Mira ang mukha ng sanggol na hawak niya. Tinititigan pa lang niya ito para na siyang nakukumbinsi na protektahan ng sanggol. Muli niyang naalala ang sinambit ng nanay nito. Ang protektahan ng bata kahit anong mangyari dahil ang bata rin ang magliligtas sa kanya. Pero magsasalita na sana si Mira nang biglang umiyak si Sol. Napatingin ang lahat sa bintana kung saan mayroong maraming anino ng mga halimaw. May mga aswang na nakapalibot sa bahay natin. Mukhang narito na sila. Paano ka nakakasiguro, anak? Dahil napansin kong umiiyak si Sol kapag may malapit na aswang. Katulad kanina, panay ang iyak niya nang makita ang mga bisita niyong aswang. Kung ganon, mabilis nating matutunugan kung may aswang na nakapaligid sa pamamagitan ng sanggol na yan. May angking kapangyarihan yata ang batang yan, Mira. Ano nang gagawin natin ngayon? Makikipaglaban ba tayo sa mga aswang? Cholo, hindi ko kaya. Natatakot ako. Mas matakot ka mamatay, Alvin. Tandaan mo, maraming buhay ang nakasalalay sa kamay natin kaya kailangan natin magtulungan. Pero kulang ang mga armas natin. Kung ganoon, tanggapin ninyo ito. Napalingon ang lahat kay Lolo Teteng nang may ibinigay na spear gun. Ginagamit ko ito sa panguhuli ng isda noon sa kabilang baryo. Pwede natin itong gamitin pampatay sa mga aswang. Ayos ka, Lo ah. May ganito ka pala. Parang makakarami ako ng isda ngayon ah. Bitiwan mo yan, Mira. Babae ka. Hindi ka dapat humahawak ng ganyan. Ano po bang dapat kong hawakan kung ganon? Masama bang makita ng mga tao na ang isang babae ay marunong lumaban? Hindi ako duwag para hayaan na lang maghari ang mga masasamang tao sa baryo natin. Kaming mga kabataan ang magiging pag-asa ng bayan. Sige, kung ganon umalis ka. Basta iwan mo ang sanggol na yan dito. Siya ang magiging kapalit mo. Siya ang pag-aaralin ko at tuturuan ng mabubuting asal at pasusunurin ko sa akin. Dahil ikaw, mukhang nakalimutan mo ng tumanaw ng utang na loob dahil kahit ako ay sinusuway mo na at hindi pinakikinggan. Padabog na umalis si Nanay Mela at pumasok sa kanyang kwarto. Si Mira naman natigilan sandali dahil nahabag sa kanyang ina. Hindi niya inaasahang mamasamain nito ang gusto niyang mangyari at naluluha na lamang siya pero sinisikap niyang pigilan. Sige na po, iwan mo na lamang ang sanggol. Mahihirapan ka rin makipaglaban kung dala mo siya. Kami nang bahala sa kanya at sisiguraduhin kung mapapainom siya ng gatas at maaalagaan.
Napabuntong hininga si Mira habang nakatingin sa kwarto kung nasaan ang kanyang ina. Ibinaling na lang niya ang atensyon niya kina Georgina. Pasensya na, pero hindi ko kayang iwan ng pamilya ko eh. Lalo na si nanay. Ayokong may sama siya ng loob sa akin. Kakausapin ko muna siya at kukumbinsihin para payagan niya ako. Pero Mira, kailangan ka ng baryo na ito. Hinawakan ni Mira ang kamay ni Georgina at saka siya tinitigan. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan kahit wala ako ron. Naniniwala akong mananalo kayo sa labang ito at salamat sa ginawa niyong pagliligtas sa akin kanina. Napabuntong hininga si Georgina, tsaka niyaya si Cholo at Alvin na lumabas. Nakahanda na ang kanilang mga baril. Duwag ka, Mira! Alvin, tama na yan. Hindi natin mapipilit ang isang tao. Mas duwag ka pa sa akin, Mira! Tuluyan nang nakalabas ang tatlo. Si Mira naman ay napalingon kay Lolo Teteng na ngayon ay tila ba sinusuri ang desisyon ng apo niya. Napansin ni Lolo Teteng ang isang spear gun na naiwan. Talaga bang hindi ka sasapi sa mga yun, Apo? Ayoko pong madismaya sa akin si nanay at hindi ko rin po kayo kayang iwan dito hanggang nasa paligid ang mga aswang. Naiintindihan ko. Magpahinga na tayong lahat. Hindi naman na siguro makakapasok ang mga aswang dahil sa ginawa ng mga kaibigan mong proteksyon. Lihim namang napangiti si Nanay Mela sa mga narinig. Nasa likod siya ng pinto ng kanyang kwarto habang nakikinig sa usapan ng kanyang anak at lolo nito. Sabi na nga ba't hindi niya ako matitiis eh. Ako pa rin ang ina niya at ako ang mas nakakaalam ng higit na makakabuti sa kanya. Dapat ay kumampi siya kay Kapitan Adonis para lumaki din ang koneksyon namin. At ang mga matatabil na dila ng mga kapitbahay ay mapuputol na sa kakachismis at kakaimbento ng mga paninirang puri tungkol sa pamilya ko. Eh kapag nakita nila kaming umaangat, doon ko naman sila pagtatawa ng lahat. Nagulat si Nanay Mela nang mapansin ang malalakas na sigawan sa labas ng bahay nila. Ang mga anino rin ng aswangan nakikita niya sa paligid pero hindi siya nangangamba. Hindi niyo kami sasaktan dahil kailangan niyo ang pamilya ko. Kailangan niyo si Mira. Napakaswerte ko talaga sa anak ko. Naglakad patungong kama si Nanay Mela at saka natulog ng mahimbing. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para buksan ang bintana at mga pintong isinara kagabi. Mapayapang umaga, parang walang nangyari. Namalengke si Nanay Mela at maaliwalas niyang tinignan ang kalsada na puro dugo. May mga bakas ng patayan sa lugar nila pero wala siyang pakialam. Kahit na may mga nadadaanan din siyang mga katawan ng kabataang winasak ng mga aswang. Pagbalik niya sa kanilang bahay dala ang kanyang pinamili ay nagluto naman siya. Natutulog pa siguro ang anak kong si Mira. Mabuti pa'y puntahan ko siya sa kanyang kwarto at dalhan ko ng almusal. Oras na para makipagbati ako sa nag-iisa kong anak na pinakamamahal ko sa lahat. Kukumbinsin ko rin siyang sundin si Kapitan Adonis. Siguradong susunod siya sa akin. Naglagay si Nanay Mela ng pagkain sa tray at saka pumanhik sa kwarto ni Mira. Kumatok pa siya rito. Anak, gising na. Sorry na sa inasal ko kagabi ha. Hindi na mauulit. Anak? Anak? Hinawakan niya ang doorknob at napansing bukas ito kaya naman tuluyan na siyang pumasok. Ibinaba niyang tray sa side table at saka hinaplos ang anak na nakatalukbong pa ng kumot. Anak, nagtatampo ka ba sa akin? Sorry na ha, alam mo namang proud na proud ako sa'yo. Hindi ko nga akalaing makakaya mong maging summa cum laude sa college eh. Sigurado akong magiging mabuti kang guro. Kinapakapapa ni Nanay Mela ang katawan ng kanyang anak at doon ay parang may napansing kakaiba. Mabilis niyang tinanggal ang kumot. Napatayo siya at napasigaw nang makitang mga unan lamang ang naroon at wala ang kanyang anak. Mira! Agad siyang bumaba para hanapin si Lolo Teteng. Itay, nasan si Mira? Umalis ba siya? Hindi. Sabi niya kukumbinsihin ka pa raw niya. Pero wala siya sa kwarto. Ang sanggol! Nasaan ang sanggol? Nasa kanya rin. Isinama niya sa kwarto kagabi. Ano? Samantala, si Mira naman ay isinisintas ng maigi ang kanyang sapatos habang nakasabit ang lampin sa kanyang katawan kung saan naroon si Sol. Kaninang madaling araw ay tumakas siya sa kanilang pamamahay dahil hindi siya makatulog.
Dala ang spear gun ay naglakbay siya patungo sa gubat at hindi nagtagal ay natuntun niya ang kampo na siyang ibinulong ni Cholo kagabi. Mira! Narito ka na! Napatayo si Georgina nang makita si Mira sa di kalayuan. Si Cholo at Alvin din ay niyakap si Mira para salubungin. Ang ibang mga rebelde ay nagkaroon ng sigla at pag-asa sa kanilang mga muka. Akala ko hindi ka na darating. Basta po protektahan niyo ang pamilya ko, tutulungan ko kayo. Makakaasa ka sa kanila, Mira. Napalingon si Mira sa tinutukoy ni Cholo at namukaan niya ito. Siya ang isa sa mga nang-ambush sa kanila noon. Marahil ang pinuno. Ngayong narito ka na, malaki na ang tsansa nating magtagumpay sa plano. Una, aatakihin natin ang barangay hall, lalong-lalo na si Kapitan Adonis. Dapat matuligsa na ang mga masasamang plano niya sa baryo natin. Ilan sa mga matatanda na hindi gusto maging aswang ay pinapatay niya, kabilang na ang pamilya ko. May mga paaralan din siyang pinasara para malimitahan ang edukasyon ng mga kabataang tulad ng nakararami dito. Hindi niya pa pinahihintulutang lumabas ang kahit na sino. Napanganga si Mira. May mga ipinakita pang ebidensya ang mga rebelde at nakukumbinsi siyang totoo ang mga ibinibintang ng mga ito sa kanya. Naalala niya rin ang mga dokumentong nakita niya sa opisina nito. Ang kasalukuyang pinipirmahan ni Kapitan Adonis habang kinakausap siya. Mga ulat ng kaban ng bayan na dinudoktor niya. Ngayon, ang palaisipan kung bakit hindi tumatanda si Kapitan Adonis ay napagtanto na rin niya dahil isa itong aswang. Kung ganon, paano natin tatapusin itong lahat? Napatingin ang lahat kay Mira na ngayon ay nakatayo sa gitna ng marami. Maging si Cholo ay napatingin sa kanya. Hindi sapat na patayin siya. Dapat pagbayaran niya ang lahat ng mga masasamang nagawa niya sa baryo natin. Dapat malaman ng buong bayan ang mga ginagawa niya. Ibubunyag natin maging ang totoo niyang katauhan at ang mga aswang na kagaya niya dadakpin natin. Hindi natin papatayin. Malalakas sila. Paano kung tayo naman ang mapatay nila? Hindi nasagot ang tanong na yon pagkat nakarinig sila ng malakas na sirena na abot hanggang sa kagubatan. Nakita nila ang isang lalaking tumatakbo. Pinuno, masamang balita. Tuluyan ang ipinasara ni Kapitan ang lahat ng daan palabas ng Baryo Silong. At isa pa, marami na ring nakapalibot sa kagubatan. Binabalak nilang sunugin. Anong sabi mo? Nabahala ang mga miyembro ng samahan. Kapwa kababakasan na ng kaba sa muka. Lalong-lalo na si Alvin na nanginginig na sa takot at mahigpit na hinahawakan ng baril na nakasabit sa kanya. Ano nang gagawin natin? Mamamatay tayong lahat dito. Siguro ay nakarating na sa kanyang balitang narito na sa atin si Mira, kaya galit na galit siya. Mabilis talaga siyang kumilos. Wala siyang balak itira kahit na sino. Alam niyang hindi na siya mananalo sa susunod na eleksyon, kaya pinepeste niya ang buong baryo ng Silong. Hindi ako makakapayag. Muling tumingin ang lahat kay Mira. Baka sa mukha nito ang tapang at determinasyon. Isang ngisi ang ipinakita niya, dahilan para muling manindig sa takot si Alvin at mapahawak kay Cholo. Si Cholo naman ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng babae. Wala tayong ibang pagpipilian. Kung kanina'y ayaw kong pumatay tayo ng mga matatandang aswang, ngayon, ito na lang ang naisip kong paraan para matapos ng lahat ng ito. Kailangan mapapunta natin ang lahat ng aswang dito sa kagubatan para masunog nating silang lahat. Sila mismo ang mamamatay sa pagtangka nilang patayin tayo. Napahanga ng planong yun ang lahat ng miyembro ng grupo. Nabuhayan sila ng loob. Kung ganon, ihanda niyo ang mga sarili niyo. Bibitagin natin ang mga aswang. Palibutan niyo ang kagubatan. Dapat mapapasok niyo sila rito. At para masigurong narito na silang lahat, tayo magsisimula ng apoy. Mabilis na kumilos ang malaking parte ng sandatahan. Si Georgina naman, isinabit na rin ang baril niya. Akong bahala kay Kapitan. Sisiguraduhin kong mapapatumba ko siya. Sasama ako sa inyo. Napatingin si Georgina kay Alvin na ngayon ay nakahawak sa damit ng babae. Pakiramdam ko ililigtas mo ako kapag napahamak ako. Hindi ko kailangan ng pabigat ha. Pangako, hindi ako magiging pabigat. Tutulong ako. Wala nang nagawa si Georgina kundi ang pumayag. Cholo, ikaw nang bahala kay Mira. Kapag namatay si Mira, sisiguraduhin kong papatayin ko ang kaibigan mong si Alvin. Ano?
Ay, sandali. Hindi na pala ako sasama sa'yo. Hindi na nakapalag si Alvin nang hilahin na siya ni Georgina. Si Cholo naman ay napatingin na lamang muli kay Mira na ngayon ay nakatingin na sa sanggol. Anong problema, Mira? Hindi gumagalaw ang sanggol eh. Hindi siya humihinga. Ano? Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Cholo para suriin ang sanggol. Itinapat niya ang daliri niya sa ilong ni Sol. Ibigay mo siya sa akin. Ire-revive ko siya. Hinayaan ni Mira si Cholo na ibalik ang paghinga ng sanggol. Samantala, siya naman ay tila ba na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang mga kamay niya dahil sa takot. Pinakain mo ba siya? Pinainom ng gatas? Hindi, nawala sa isip ko eh. Pero nagdala ko ng gatas. Hindi pa naman siya malamig. May pag-asa ka pa. Baka masyado lang siyang naipit sa lampin o dahil masyadong matagtag ang mga itinakbo mo. Huwag ka mag-alala. Gamit ako ng pediatrics. Alam kong ginagawa ko. Unti-unti nang nagkakalasa ng mga rebelde at ang tanging natira na lang sa kampo nila ay silang tatlo ni Cholo at Sol. Pero may kakaiba sa panahon. Kahit umaga pa lang ay unti-unti nang dumidilim ang paligid. May mga kakaiba na ring tunog na umaalulong. May mga mabibilis na kaluskos, mga tumatakbo at nagpapaputok ng baril. Nagsisimula na sila, Cholo. Lumulusob na sila. Naririnig ko na malapit na sila. Patuloy lang sa pagliligtas si Cholo sa sanggol habang si Mira ay kinakain na ng konsensya niya. Pakiramdam niya siyang pumatay sa bata. Kung hindi ko lang sana siya isinama rito, hindi siya mawawala. Nangako akong poprotektahan siya pero hindi ko nagawa. Hindi ko siya naalagaan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Naiintindihan ko kung bakit kinailangan mo siyang isama rito dahil malaki ang maitutulong niya para matunugan ng mga aswang. Maghintay lang tayo at magtiwala. Magigising siya. Pero ilang sandali ang lumipas, walang response mula sa sanggol. Tuluyan na lamang napaupo si Mira sa lupa. Hinawakan niya ang kamay ni Cholo para patigilin ito. Umiiling siya. Umalis ka na rito. Tumakas ka na at iligtas mo ang sarili mo. Ano ibig mo sabihin? Balak mo bang manatili rito at masunog kasama ng mga aswang? Kailangan may matira para mabitag ang mga aswang na yon. At ako ang gusto ng Kapitan Adonis na yon. Ako ang dahilan kung bakit nagalit siya ng husto at balak sunugin ang kagubatan. Kaya mabuti pang umalis ka na. Hindi kita iiwan dito, Mira. Nangako ako kay Georgina na hindi kita hahayaang mamatay. Kung hindi mo iiwan si Sol dito, hindi rin kita iiwan dito. Umalis ka na. Bukas tapos na itong lahat. Makakabalik ka na sa pamilya mo at sasalubungin mo ang Baryo Silong ng mas maganda at mapayapa. Wala nang aswang. Kung ganon, gusto kong salubungin yun ng kasama ka. Hindi nakapagsalita si Mira at nagulat na lamang nang ilapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Pero bago siya mahalikan ni Cholo, isang malakas na ingay ang gumambala sa lahat. Ang malakas na pag-iyak ni Sol. Pareho silang napatingin ni Mira sa sanggol. Buhay siya! Cholo! Buhay si Sol! Buhay ang sanggol! Oo, pero tayo hindi ko sigurado. Halika na, tumakas na tayo. Nakikita ko na sila. Mabilis na kinuha ni Cholo ang mga baril. Samantala si Mira naman ay kinuha si Sol at tumakbo. Malakas pa rin ang iyak nito na lalong nagpapatindi ng takot sa kanyang dibdib. Iniikot ni Mira ang kanyang paningin at nasisiguro niyang napapalibutan na siya ng grupo ng aswang. Cholo, nagsisimula na rin ang apoy. Tignan mo, ibig sabihin na siguro na nilang narito ng lahat ng aswang. Napangisi si Mira. Ngayon iniisip niya na lang kung paano sila makakatakas ni Cholo. Kasama si Sol na patuloy pa ring umiiyak at tumatawag ng pansin ng mga aswang. Mira, bago tayo mamatay, gusto kong malaman mo na... Hinila ni Mira ang kamay ni Cholo nang makitang malapit na rin sa kanila ang apoy. Tumakbo siya patungo sa kuweba kung saan siya minsang dinala ni Georgina. Doon sila nagtago kasama si Cholo. Isang milagro na biglang tumigil sa pag-iyak si Sol. Kitang-kita ni Mira kung paano lamunin ng apoy ang mga gulat na aswang na nagsisitakbo at hindi alam kung saan tutungo. Naisahan nila tayo. Tayo ang naging biktima ng sunog na pinaplano natin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Gumawa kayo ng paraan para makatakas. Kailangan maibalita ito kay Kapitan Adonis.
May mga aswang na nagtangkang mag-anyong uwak at iba pang hayop pero hindi nagtagumpay dahil masyado nang kumalat ang apoy sa lahat ng panig ng kagubatan. Maging ang mga puno ay natupok na rin. Ang init. Nararamdaman ko ang init dito sa loob ng kuweba. Naaabutan na rin ng sunog ang paligid. Si Sol! Baka hindi na makahinga si Sol! Kung tatanggalin ko ang lampin niya, baka masunog ang balat niya. Basain mo ang lampin niya! Hindi ba sabi mo may tubig kang dala? Hindi ba siya magkakasipon o ubo? Mas mahirap kung masusunog siya. Kinuha ni Mira ang bag niya at sinunod ang payo ni Cholo. Nagulat naman siya nang bigyan din siya ng basang bimpo ng lalaki. Para saan to? Itakip mo sa bibig at ilong mo. Mahirap na. Baka makalanghap ka ng usok. Nakamamatay yan. Paano ka? Huwag mo ko alalahanin. Kinuha ni Mira ang gunting sa bag niya at hinati ang bimpo para ibigay kay Cholo. Huwag kang magpakabayani dyan. Maraming namamatay sa ganyan. Parang hindi mo ginawa kanina. Halos ipagtabuyan mo ko para mailigtas ko ang sarili ko. Ayoko kasi ng sagabal eh. Mas mabilis tumakas kung mag-isa kesa may kasama. Mas madali kong maililigtas ang sarili ko. Katulad ng ginawa mo sa jeep nang maambush tayo. Nakita kitang tumalon sa bintana. Doon ka humanga sa akin? Hindi. Humanga ako nang makita ko ang tarpaulin na nakasabit sa bahay ninyo. Napalingon si Mira kay Cholo. Magsasalita pa sana siya nang makitang bumagsak ng lalaki at nawalan na ng malay. Gigisingin sana niya ito nang maging siya ay nandilim na rin ang paningin. Samantala, si Georgina naman ay matagumpay na nakapunta sa barangay hall kung saan naroon ang hinahanap niyang kapitan. Pumasok siya sa opisina nito gamit ang bintana at doon ay tinapatan ng baril si Kapitan Adonis. Magandang umaga, Kapitan. Mukhang abalang-abala ka sa pagpaplano na sunugin ang kagubatan. Akala mo ba naroon kami? Anong? Tatawag muli sana si Kapitan Adonis sa kanyang telepono nang barilin niyo ni Georgina. Isang maling kilos, pasasabugin ko ang ulo mo. Natawa naman si Kapitan at kinuha ang kanyang cellphone na kanina pa pala may katawagan doon. Oh, katulad ng plano. Wala kayong ititira kahit sa mga bahay na narito sa baryo. Papatayin ninyo silang lahat, lalong-lalo na ang mag-anak ni Mirasol. Siya nga ang inaasahan kong darating dito sa opisina ko para balaan ako. Pero iba ang pinadala niya. Siguradong sisisihin niya ang sarili niya kapag pinatay kita. Anong sabi mo? Wala ka talagang silbi. Napakasama mo. Ikaw ang papatayin ko! Isang malakas na putok ng baril ang tumama sa ulo ni Georgina, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Masyado kang mabagal. Ang dami mo pa sinasabi. Kung sana tinanong mo muna ako sa mga plano ko sa Baryo Silong, di nakipagkwentuhan pa ako. Natigilan naman si Kapitan Adonis nang may marinig na pagkasa ng baril sa likod ng ulo niya. Si Alvin, kanina pa pala ito nagtatago sa likuran ng kurtina. May luha sa pisngi niya pero sinusubukang wag ipahalata ang takot sa dibdib. Ako makikipagkwentuhan sa'yo, Kapitan. Anong dahilan mo? Bakit ginagawa mo to sa aming mga kabataan? Masyado kang takot sa amin para paghigpitan kami. Hindi niyo pa ba alam? Masyado kayong malaking tinik sa dinadaanan ko. Gusto ko lang na maging makapangyarihan ng baryong ito kung saan titingalain ng ibang lalawigan ang pamamalakad ko. Pero Kapitan ka lang. Nasa ilalim ka lang ng mayor, ng gobernador, ng presidente. Masyado mong minamaliitan tulad ko, bata. Kapag pinatay mo ko, siguradong makakalaban mo rin si mayor, ang gobernador, at ang presidente. Hindi dito natatapos ang lahat. Isa lamang akong puwing sa napakalaking problema ng bansa. Dahil ang mga malalaking tao na yon ay mahirap banggain. Mahihirapan kayong mga kabataan na ibangon ang bansang ito. Kahit mapatay mo ko, hindi magiging payapa ang mundo. Hindi na nag-atubili pang barilin ni Alvin ang kapitan. Ang mukha nito ay sumalampak na lamang sa lamesa kasabay ng pag-agos ng dugo. Para yan sa pagbaril sa babaeng gusto ko. Lahat ng kauri mo papatayin ko. Ipaghihiganti ko si Georgina. Malakas na iyak ng sanggol ang narinig ng ilang miyembro ng samahan ng rebelde nang bumalik sila sa kagubatan. Tuluyan na itong nakalbo.
Pero ang mahalaga ay naapula na ang apoy. Wala na ngang natirang aswang sa lugar na yon. Natigilan naman sila nang marinig ang iyak ng sanggol at nang hanapin yun ay nakita nila sa kuweba. Pero hindi lang pala si Sol ang matatagpuan nila sa loob, kundi pati si Mira at Cholo na kapwa walang malay. Mga kasama, dali natin sila sa bago nating kampo at doon hintayin na magkamalay. Hapon na nang maimulat ni Mira ang kanyang mga mata. Nagising siya sa isang tent na kanyang nilabas para tignan kung nasaan siya. Nakita niya ang mga miyembro ng samahan na kumakain. Ang ilang mga babae naman ay pinaiinom ng gatas si Sol at nilalaro-laro. Gising ka na. Eto, kumain ka muna. Cholo, ikaw pala. Anong nangyari? Paano tayo napadpad dito? Narinig kong natagpuan nila tayo dahil narinig nila ang iyak ni Sol. Mukhang iniligtas tayo ng sanggol na yan. Tumigil lang daw sa pag-iyak si Sol nang mailigtas na nila tayo. Sila Georgina, si Alvin, nasan sila? Hindi naman nakapagsalita si Cholo at tila ba kinutuban siya. Ang pinuno na mismo ang sumagot. Natagpuan naming patay si Georgina sa opisina ni Kapitan Adonis. May tama ng baril ang ulo niya. Nasan si Kapitan Adonis? Buhay pa ba siya? Papatayin ko siya! Pinatay na siya ni Alvin. Natagpuan din ang bangkay niya roon sa opisina kaya hinala namin si Alvin ang gumawa nun sa kanya. Kung ganun, nasan si Alvin? Kailangan ko siyang makausap. Hindi namin alam kung nasaan si Alvin. Pero pinaghahanap siya ng mga pulis dahil pinatay niya ang mayor ng bayan na to. Ano? Kutob namin ay pinaghihiganti niya si Georgina. Kung isinunod niya na ang mayor, hindi malabong ang gobernador ang sunod niyang patayin. Bakit niya gagawin yun? Mga aswang din ba ang mga nakaupo sa pwestong yun? Oo, Mira. Natuklasan namin na hindi lang si Kapitan ang kahinahinala ang mga pamamalakad, pati na rin ang mayor. Kung ganun, hindi pa tapos ang lahat? Dito pa lang nagsisimula ang lahat, Mira. Dahil sa malaking sunog na nangyari sa kagubatan, napukaw ang atensyon ng mga kabilang lalawigan at nagsisipuntahan sila rito. Hinala namin na ang malaking parte ng mga iyon ay aswang. Kung ganun, wala nang ligtas na lugar. Kailangan kong puntahan ang pamilya ko, sina Nanay Melo at Lolo Teteng. Pinigilan siya ng pinuno at ang sunod nitong sinabi ang nagpagunaw sa mundo niya. Pinapatay ni Kapitan Adonis ang pamilya mo, Mira. Nang halugugin namin ang bahay ninyo, hindi namin natagpuan ang mama at lolo mo. Anong sinabi niyo? Akala ko ba poprotektahan niyo ang pamilya ko? Ano ito? Bakit hinayaan niyo silang mamatay? Tuluyan nang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Mira. Parang gusto niya na lang muling makatulog at magising sa masamang bangungot na ito. Hindi totoo yan! Hindi papatay ang pamilya ko! Sabihin niyo nagsisinungaling lang kayo! Tumakbo si Mira paalis ng kampo para pumunta sa bahay nila. Katulad ng sinabi ng pinuno, wala na si Nanay Mela at Lolo Teteng kung hindi ang ilang mga dugo sa sahig. Sumunod din pala si Cholo kay Mira at nakita niya kung gaano kalakas ang hagulgol ng babae. Sabi niyo po protektahan niyo ang pamilya ko. Anong nangyari? Ginawa ko naman ang lahat para tumulong Bakit ganito ang kapalit? Niyakap na lamang ni Cholo ang babae para patahanin. Nagulat na lamang sila nang may bumato sa bubong. Sinilip ni Cholo ang bintana at nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Mira, sumama ka sa akin. Hindi pa man sumasagot ang dalaga at kumakalma ay hinila na siya kagad palabas ni Cholo. At nagulat na lang si Mira nang makita sa likod bahay ang isang pinto sa lupa. Pumasok siya roon at nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya. Nanay Mela? Lolo Teteng? Alvin? Anong ginagawa niyo rito? At ano itong lugar na ito? Napangiti si Lolo Teteng na niyakap ang kanyang apo. Hindi ba't nagtatanong ka noon kung saan tayo pwedeng lumipat? Sa dulo ng tunnel na ito, naroon ang isang bahay na pwede nating pagtaguan. Dito rin nagtatago si Alvin. Tinuturuan ko siyang gumawa ng spear gun. Nay? Anak, pasensya ka na. Hindi ko alam na totoo palang mga sinabi mo. Sorry kung hindi ako naniwala. Natakot lang ako na mapahamak ka. Nang makita kong wala ka sa kwarto mo, nagalit ako pero mas nangibabaw ang pag-aalala sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, anak. Patawarin mo ko.
Hindi na po mahalaga yon. Ang importante buhay kayo. Masayang masaya ako na ligtas kayo. Patawarin niyo rin po ako at naging matigas ang ulo ko. Hindi lang ako matahimik na wala akong gagawin eh. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil walang nangyari sa inyong masama. Kung hindi rin dahil sa kaibigan mong ito na si Alvin, hindi ko malalaman ang balak sa amin ng walang yang kapitan na yon. Si Alvin ang nagligtas sa aming dalawa ng lolo mo. Maraming salamat sa tulong mo, Alvin. Tatanungin kong utang na loob ang ginawa mo at makakaasa kang tutulungan kita sa paghihiganti mo kay Georgina. Pero sandali anak, nasan si Sol, ang sanggol? Sakto namang narinig ni Mira ang malakas na pag-iyak ng isang sanggol. Napalingon siya kay Cholo. Narinig mo ba yon? Ang alin? Mukhang kailangan na nating bumalik sa kampo. Ha? Anak, bakit? Hindi ka ba pipirmi rito sa amin? Ligtas tayo rito. Babalik po ako, inay, pero kailangan ko munang lumaban para masiguro ang kaligtasan ng lahat, kasamang iba pang kabataan. Ito pa lang ang simula, pero alam kong kami ang magwawagi sa huli. Kami ang tatapos sa mundo ng mga aswang. Doon nagsimula ang adhikain nilang puksain ng kasamaan. Unti-unting ipinanumbalik ang kapayapaan sa lugar nila at tuluyang nawala ang takot sa dibdib ng mga mamamayan. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Miss Myril Guanzon at sa staff ng Labacada Laundry, kay Ma'am Rosita Kayabyab, Miss May Panganiban, Ma'am Raquel Hasegawa from Japan, Ma'am Leonora Mandigma, sa Yamashita family at kay Ma'am Nancy Hasabe, kay Sir Greg Cerezo, kay Ma'am Johnny Beth Morales at sa Kulongan family, kay Michael Rochelle Nermal from Antique, kay Miss Mayrina Balikaw na nasa US, kay Sir Benny Ocampo from Tagaytay City, kay Sir Christian Agoncillo, shoutout din po kay Sweet Corn, kay Cheryl Rebecca at sa Bonbon Rebecca family, kay Limay 34 na muntik nang maging first sa pagko-comment. Salamat po ma'am, kay Blue 90 from Saudi Arabia at sa family niya dito sa Pilipinas, kina Philip Pastor, Ken, Kenneth, P. Jane, Blessy, Joyce, Bain Aiden, Casey at Nanay Linda, kay Annalie Grace Tumbaga, kay Sean Abanco at sa asawa niyang si Darwin Abanco, pati na rin po kay Alva Abanco. Kay Ma'am Sharilyn Granada na nag-comment po sa ganti ng veteranong Embalsamadora upload, ang sabi po niya, nai-imagine daw po niyang pangyayari sa story habang nakikinig. Salamat po ma'am. Kay Kim Cyrus Dalayday na nag-comment din po sa ganti ng veteranong Embalsamadora upload, ang sabi po niya nakikinig sila ng nanay niya habang nagluluto ng pananghalian. Salamat po sa inyo ni nanay. Kay Mardy Suzuki, kay Miss Jingle Pabatal from North Cotabato, kay Ma'am Beth Mercado na lagi pong nag-heart sa mga upload natin, kay Eves Marie Buhay Japan Channel, kay Rubes Huanday, kay Inday Boni, at sa mga regular listeners natin na sina Ma'am Basanta Mila, Ma'am Mel Santarita, Ma'am Lisa Yamashita Takado from Japan, Ma'am Belen Malbas, Ma'am Pamela Allen, Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Celia Tolentino, Ma'am Martina Angdasan at kay Ma'am Michelle De Mariano. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo ang mga susunod ko pang upload. God bless po sa ating lahat. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.